Hi guys! Welcome sa aking vlog. So kahit mahal ang gas ngayon, maggala tayo, pupunta tayo ng Tanay Rizal. Welcome back sa aking vlog guys. So ngayong araw, dadalhin ko kayo sa isa sa pinakasikat na campsite dito sa Tanay Rizal, ang Dagat-Dagatan Campsite. Bali nakadaming punta na kami dito sa dagat-dagatan guys. Hindi nga lang kami nagsasawa na balik-balikan nito dahil ang ganda ng dagat-dagatan campsite. Andito na tayo ngayon sa dagat-dagatan campsite. Ayan, after the registration or sa pagbabayad ng entrance fee, so diretso na tayo dito sa ating room. So ito yung aming kinuha guys, wood for family na siya. So 7 to 10 person is kasya dito. So ito yung triangle house nila. So meron na itong maliit na table sa loob. At sa labas may malaking lamesa na rin. Ayan, so ganyan yung hitsura niya. Meron na din itong 3 bed at mga unan. So ito depende yung rate nila kung anong araw kayo pupunta. So pag once na sa holiday, so mas mahal ito. Dito pala guys is walang kuryente, kung kaya kailangan nyo magdala ng inyong mga pangluto. Kung wala kayong dalang pangluto, hindi kayo makakain dito dahil nga walang kuryente at solar lang ang ginagamit dito. So sa mga kadalasang katanungan na agad tayo, ito yung mga kadalasang gusto nyong malaman kung magkano yung campsite rates and the guidelines. So, yung entrance fee guys is 150 pesos per head pag day tour. 7 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Then, para naman sa mag-overnight, 2 p.m. hanggang 12 noon. 250 pesos per head naman yung entrance fee. But, yung iba naman is nag-walk-in. So, limbawa, nag-early check-in kayo. So, pwede naman early check-out din kayo. Then, the children, 6 to 10 years old, 50% of adult rate na kayo. Kailangan nyo lang mag-present ng valid ID for age verification. Pero pagdating nyo doon guys, hindi naman sila ganun ka-strict. So pag sinabi nyo ganun yung age ng anak ninyo, so free na agad. So children 5 years old below is free na. Then important reminder for overnight campers, additional fee applies for extended hours. So kung halimbawa lagpas kayo sa oras, so may additional fee kayo. Then, the accommodation rates or kubo naman tayo. So, yung big kubo nila is 3,500 pesos. Good for 10 to 15 person na. With CR, with beddings, bed and pillows, with gas stove and cooking utensils. So, sa small kubo naman nila, 2,000 pesos. Good for 6 to 8 persons. With CR, with beddings, bed and pillows. Para naman sa small kubo, family type, so ito ay 2,500 pesos, good for 6 persons na, with CR, with beddings, bed and pillows ito. Sa tea room naman or triangle room, 1,500 pesos, good for 6 to 8 persons, with beddings na din, bed and pillows. But wala siyang sariling CR. Sa bagong kubo naman nila na 3,500 pesos, good for 6 packs with CR, with beddings, bed and pillows, and electric fan. Yung TP hut naman nila, 1,500, good for couples, with beddings, bed and pillows. Sa tents naman tayo, kung gusto yung nangangunan, waterproof tent, hindi ito waterproof na tent. So, 500 pesos. Good for 3 to 4 person. Pag waterproof naman na tent, 500 pesos get. Then, good for 2 persons naman ito. Waterproof tent na tig 700 pesos. Good for 3 to 4 persons. So, inclusion, insulation foam,
exclusion, no pillows, and blankets. So, available for rent, 50 to 100 pesos kung gusto nyo mag-request ng pillows and blankets. Para naman sa tent pitching fee, so pag small lang yung tent ninyo is 50 pesos. Pag malaki naman is 100 pesos. So dito guys, may mga other activities din sila like boating, 300 per hour. Yung balsa din nila, 300 per hour. Bonfire, 150 per set. Then yung fishing nila is 120 pesos per kilo. Kung nakuha ninyo yung, or nakahuli kayo ng isda is 1 kilo, 120 pesos. Pero kung halimbawa di naman umabot sa 1 kilo yung isda ninyo, so free na nila ito sa inyo. Then, kailangan nyo lang mag-rent ng fishing rod rental, 50 pesos. So, fishing rod nila, rental is 50 pesos. Campsite guidelines and information naman. Guests may bring their own food and cooking utensils kasi wala silang core cage fee. So, pwede kayo magdala kung ano yung gusto nyong dalhin. Solar lang ang meron sila dito. Grilling area and common CR is available naman. Electricity available in selected kubos, others use solar lights. Then you may bring power banks, rechargeable fans, and extra lights. Then store available inside the campsite. So meron din silang mga silog meals. Then store hours 6 ng umaga hanggang 10 ng gabi. Then pets allowed naman sila, 1 per group only. Then additional pet, so may entrance fee din itong 150 pesos per pet. Then mobile signal available nila lamang is smart network. Then Wi-Fi voucher available. So meron silang Wi-Fi guys, so depende lang kung ilang oras yung i-avail ninyo. So ako, nag-avail ako ng Wi-Fi voucher nila. So nagbayad ako ng 40 pesos for 3 hours. Then sa swimming pool hours naman, 6 a.m. hanggang 10 p.m. Yun lang yung pwede kayong mag-swimming. So pag gabing-gabi na, hindi na pwedeng mag-swimming, 10 p.m. above. Then, quiet time policy naman nila, 10 p.m. onwards, wala na dapat na loud music, no noisy activities. Kailangan nyo i-respect yung fellow campers ninyo. Then, for the reservation, so, pwede kayo makapag-book sa kanila, mag-send lang kayo ng private message nila sa kanilang FB page. So, for big and small kubo reservations. So, pwede din kayong makapag-walk-in. So, walk-in guests are welcome. But of course, subject to availability. For walk-in guests must bring their own tent if kubo is fully booked. So, wala nang paligoy-ligoy pa. Nasabi ko na lahat ng mga details or information na gusto nyo malaman pagpunta ninyo dito. Guys, kung mahilig ka rin sa pagkuha ng litrato o paggawa ng video, dito talaga ang tamang lugar para sa'yo. Kahit sa anggulo ka tumingin, maganda ang resulta. Marami rin kaming nakikita ng ibang mga bisita, pamilya, magkakaibigan, at maging mga magkasintahan na nag-i-enjoy din dito. Nakakatuwa lang na makita na marami ring nagpapahalaga sa kagandahan ng kalikasan. Sa gabi naman, parang city lights dito dahil may mga Christmas lights. Dahil nga naka-solar sila, so buong dagat-dagatan is naka-Christmas light. Sa gabi naman, kapag nawala na ang liwanag ng araw, makikita mo ang mga ilaw ng mga Christmas light na parang mga maliliit na bituin din, at kung swerte ka, makita mo rin ang maraming bituin sa langit dahil walang masyadong ilaw na nakasagabal dito. Sobrang tahimik din sa gabi, tanging tunog lang ng hangin at mga hayop sa gubat ang maririnig mo dito. Makakapagpahinga ka talaga ng isipan at katawan. So, maganda dito guys, magmuni-muni. So, kung gusto nyo mag-unwind dito, so pumunta lang kayo dito sa dagat-dagatan. So, sobrang dami nyong
pwedeng ma-experience din dito. Isa din ito sa mga campsite na ma-recommend ko sa inyo kung kayo ay naghahanap ng campsite dito sa Tanay Rizal. So isa sa pinaka-ma-recommend ko sa inyo is itong Dagat-Dagatan Campsite. So guys, katabi lang din ng Dagat-Dagatan Campsite ang Rainbow Forest Campsite. So pwede din kayo after you dito sa Dagat-Dagatan Campsite, then kung gusto niyo sa Rainbow Forest Campsite, so magkatabi lang sila. So mas malawak naman yung swimming pool doon. Dito sa Dagat-Dagatan, meron silang 3 swimming pool, hindi kalakihan pero 3 yung swimming pool nila at pwede namang makapag-swimming ng medyo din madami dito. So, ayun lang guys, yung pwede kong may share ninyo dito sa Dagat-Dagatan Campsite. Kung kayo pala ay bago dito sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa ating mga video. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Please subscribe. Pahinga siya. Ibigan, dapat po. Nuwan yung nakakapagod. Sabi nila, dito ay, anong, ngayon, ayan yung good. Napayod lang sila eh. Ha? Bumahayod. So tayo. Nababa sila. Hunap mo sa tulong yan. Alright, so. Nuwan ka pa. Ayan, naabutan kami ng gutom sa daan, kaya dumaan muna kami sa Jollibee para kumain. Para pagdating sa bahay is, diretso tulog na lang. Diretso bulagta na lang para pagdating sa bahay, hindi na magluluto at busog na busog na. Huwag kang maghintay ng napakarami pong naipundar bago ka mag-enjoy. Kasi baka matapos mo mag-ipon, namatay ka na, bukas iba ang mamana. Iba ang mag-enjoy. So kaya may naipon ka kay wala, kaya marami kay konti, learn how to enjoy the day.